Hello, all signs. Alamin natin ano yung mga energies sa inyo nitong person mo. So, between you and this person nakakonect mo. Okay, tignan natin. Maiksing ano lang to, energy update sa inyong love life or romantic connection. Start tayo with Aries, no? Aries. Uy, merong rapid movement dito. At merong now. Oh. So, hindi ko alam kung ano pinaplano nitong person. Pero merong, definitely may some kind of action or ganap dito sa person mo, sa inyong dalawa. O, baka gusto niya nang mag-take action ngayon. Okay? Baka may gagawin to. Oo nga, meron something dito na nagma-manifest dito sa relationship nyo, sa connection ninyo, kung ano man yan. May movement eh. So, whether nagsisimula pa lang kayo, matagal na, pwedeng meron something dito na may progress or magaganap na talaga. Hindi ko alam, ano ba itong mga pinaplano na to? Mga next move siguro. Ayan no, express your love daw. Importante na ipaalam mo dito sa person na to kung gaano mo siya kamahal or kung ano man yung gusto mong maramdaman niya, malaman niya. Kasi hindi sapat yung hindi mo siya ini-express. So, yan. Nakifeel ko siguro dito merong something like pag-i-express ng nararamdaman or next move na gagawin, whether ikaw or yung person mo. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung ganap or next ganap? Current energies dito sa connection mo. Person mo. Naiksing ano lang to, gabay ha. Mga gusto ng private reading, tignan nyo na lang nasa description. Oh, nothing is set in stone daw. Nothing is yet set in stone. Sabihin, pwede pang magbago. Hindi pa ito yung final, Taurus. Hindi pa to permanent. Hindi ko matiyak kung ano yung tinutukoy dyan na pwede pang mabago. Hindi pa permanent yan eh. So, may magagawa pa. Yun lang ibig sabihin nun. Okay, pwede pang maiba. Mabago yung takbo o kung ano man ito. It's time to do it again. Okay. So, yan. Kumbaga, it's not too late to try again siguro. Pagdating sa inyong dalawa, baka maisasalba pa, mareremedyoan pa. Better luck next time. Pwede rin naman ganon. Try and try until you succeed. Yun yung nafe-feel ko eh. Kasi nga, nothing is yet set in stone. Hindi pa naman permanent yan. Hindi pa forever yan. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Oh, pwede nyo pa naman talagang mag-adjust sa isa't isa, tanggapin. Ganun naman ang pagmamahal eh. Hindi lang naman yung magagandang bagay ang minamahal natin in a person. So, kung talagang totoong love yun, dapat tanggap lahat sa isa't isa. Shadow man yan or light, attributes nyo pareho. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Huwag ka masyadong paranoid, controlling. Alam mo yun, huwag nyo munang i-jinx, huwag nyo munang pangunahan. Let things unfold naturally. Okay, Taurus? That's the message for you. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Love life update mo, current energies dito sa connection. Anong ganap or what's next? Okay. Private reading, interesado ka, tignan mo yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Your spirits and guides are helping manifest your desires soon. Wow, something here is manifesting regarding you and this person you are connected with. Meron ng something na magaganap or whatever to, pagbabago man ito, hindi ko alam, pero meron ng kumbaga,
OTW na yan eh. Nandiyan na siya sa process eh. Nangyayari na eh. And it will happen very soon. Soon na soon. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Wow, so something good ang paparating pagdating dito sa connection mo. Sabi nga meron na nagma-manifest dito eh. Wala naman kakaiba. So if you're being paranoid, no, nothing has gone wrong. So i-release mo yung mga ganyang pag-iisip, trust the process. Ibig sabihin, the relationship, the connection is protected from harm. Yun lang siguro yung nafe-feel ko, wala namang mali dito or kakaiba, no? Kasi may mga bagay dito na dapat kang maghintay ng divine timing, Gemini. Ayan, no? Hindi mo kailangang mag-extra dito. Ibig sabihin, you don't need to do anything para lang mahaling katanggapin netong person na to. Hindi mo dapat baguhin yung sarili mo. Hayaan mo. Kusang lalapit yan, kusang mangyayari. Okay? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung iyong love life update. Ano yung current energies? Ano yung ganap or what's next sa inyo nang kakonect mo? Private reading, yes. I do private readings. Kung interesado kayo, tignan nyo yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. This is a short-term solution. This situation will result in bad karma. Okay, wag mag-shortcut, Cancer. Whatever this is you're thinking about, na hindi ito yung tamang solution para dyan sa problema ninyong magjowa. Panandalian lang yung solution na naiisip mo. So, dapat i-revise mo yan. Mag-isip ka yung pang long term, hindi yung reme-remedyo lang, tapal-tapal lang, panandalian lang, no? So, meron something dito na short term lang, temporary lang. Alright? And then, meron ka ditong boundaries card. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Nako. Turuan daw ba ng leksyon? Sino ba tinutukoy dito, Cancer? Is this your person? Kailangan mo bang mag-set ng boundaries? Kung paano kanya tratuhin. Kasi parang may sinasabi dito na dapat nililimitahan mo hanggang saan lang. Anong klaseng treatment ginagawa sa'yo nito? Ano ba yung mga inaalaw mo at hindi mo dapat inaalaw? Ikaw ang nakakaalam yan. So, set boundaries. No? Ang mga boundaries na yan, hindi lang sa ibang tao yan. Minsan sa mga jowa natin. Okay? Yun yung sinasabi dito. Mukhang meron ditong, umu-over. Reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. So, yan, huwag ka mag-alala. Kung ano man itong mga goals na gusto mo in this relationship, it will soon manifest. Sabi dito, in the near future. So, malapit na magkaroon ng mga pagbabago pagdating dyan or evidence or progress. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Love life update mo. Current energies dito sa connection mo. Pwedeng yung mga ganap or paparating, Yes, I do private readings. Tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Aw, teka lang guys. Kinagat yata ako ng lamok. Ay! Wait lang. The situation will backfire. Uy, merong magbabackfire dito. It could be consequences ng ginawang ewan. Ano man yung ginawa dito, whether ikaw yan o siya. Soon, ayan, malapit na malapit. Backfire, karma yan. Something na parang boomerang. Sinend out mo, then babalik din sa'yo. Kumbaga, ginawa niya yon supposed to be para dun sa tao na yon. Hindi ko alam kung ano yung kaaway ba niya, whatever, or ikaw. Pero, nag-backfire mismo dun sa nag-send. Okay? So, parang return to sender ito. And very soon, meron ditong something na malapit nang mangyari dito sa connection ninyo. Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are.
So, this is unhealed wounds, I believe, yung love your shadow. Meron ka kasing mga old wounds siguro na pwedeng nagre-reflect eh. Kasi ganyan yan eh. Minsan kung ano yung meron tayo, parang naire-reflect natin yun sa mga partners natin. No? Pwedeng ganun eh. Halimbawa, gawain ng person mo ganito. Kaya siya duda kasi gawain pala niya. Example lang yun ha. It could be any scenario na pwedeng unhealed. Kaya parang iniisip mo siguro, baka ganun din siya. Or naiba-bounce back mo yun. Kasi meron something dito na nagbo-boomerang, di ba? Yung sinasabi ko yung nagba-bounce mo nga balik. Mirroring, parang ganun. Pwede rin naman. Or gaslighting energy. Free yourself. You don't need to be in control or of everything for a love relationship to be successful. Yes. We just let it flow naturally. Hindi natin kinokontrol dapat. Kasi, if it's meant to be, di ba? Mangyayari at mangyayari siya. You don't need to force. You don't need to overthink. Do this, do that. Hayaan mo lang siya. Kasi pag ginagawa mo yon, it's not natural. Hindi mo talaga malalaman ano yung tunay na kulay. Kung pag-ibig ba talaga yan, red ba talaga yan, whatever. Okay? Enough, Leo. Next is Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung love life update mo, current energies between you and this person dito sa connection na to. It could be mga ganap or yung mga paparating. Yes, I do private readings. Tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin nyo yung pinakadulo. Of course, don't forget to share this reading. Don't forget to like, follow, or subscribe if you're new. So, no, this will not succeed. Ano ba to, Virgo? I'm wondering if yung tinutukoy ng card dito is yung relationship nyo mismo. Kasi, ang sinasabi, no, this will not succeed. Pero it could be other things, no? Kung ano man itong ginawa or whatever ganap, meron something dito na hindi daw magsasucceed. Your intentions are not clear. Okay, so it could be related to intentions. Whether intentions mo to, intention ng jowa mo, nung kakonect mo. Yun daw yung hindi magsasucceed. Oh, pwedeng hindi good yung intention. Di ba alam naman natin na ewan lang hindi ko alam. Minsan ba nagsasucceed din ba yung masama? Hindi ako sure Pero basta kung ano man ito, good or bad, kung ano mang intentions yan, yun yung hindi magsasucceed dito sa connection ninyo. Letting go, if someone leave you confused, more than comforted, you need to reassess their access to you. Oh, baka naman ka lang, binibreadcrumb ka lang neto, binubutikol ka, mukhang hindi mo yata to deserve, Virgo. Oh, so the card is telling you to let it go. Simple as that. Parang ang dali sabihin, di ba? Sometimes mahirap, pero kasi nga, if this person is leaving you frustrated, confused, stressed, what's the point of being together? Kung ganun din naman, puro mixed signals or question marks yung nakukuha mo, binibigay sa'yo nitong person na to. Kumbaga, I'll leave it to you. Is it really worth it? Depende sa yan. It's your decision. I don't want to influence you pagdating sa mga ganyang bagay. No? You're old enough and alam mo naman siguro what's good and bad for you. So, ikaw. Deepening. Our relationship will finally deepen in the next few months if you have been waiting for this. Okay, so right now, so medyo jarring ito kasi one card is telling you to let go, and then the other card is telling you that things will deepen in the next few months. So, pwedeng magkaibang scenario ito. It could be na pwedeng meron ka iba pang kakonect, or meron bang ibang papasok sa'yo, kasi within the few months naman, I think it's enough time siguro na pwedeng may ma-meet ka rin. Malay mo naman, who knows? No? So, on the other hand, merong sinasabi dito na a connection, either new, will deepen in the next few months. So, yan. May possibility lang na baka may umentra, may bago, and
may possibility or may potential dun sa other connection na mas lumalim pa. Ayan, no, you have been waiting for this. So, yan, siguro ito na yung hinihintay mo, bukod dito sa isang dapat mong i-let go, Virgo, enough. Lipat na tayo kay Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung love life update mo. Current energies between you and this person in this connection. It could be yung mga ganap sa ngayon, or yung mga pwedeng mangyari sa susunod. This is a timeless reading kahit kailan mo naman ito mapanood, Libra. Yes, I do private readings. Tignan mo na lang kung anong mga nakasulat sa description or panoorin mo yung gandulo. You have here, this situation will result in bad karma. Ano ba yan, Libra? We all know about karma, don't we? Siyempre, if we do something bad, whatever you send out, yun din yung marireceive mo. So, if this card is telling you that this situation will result in bad karma, it means that there is something here sa iyong present situation na hindi tama or hindi dapat. And you should know better. So, hindi ko na-elaborate yan. This is karma card eh. Okay, maaaring maling pag-ibig ito, maling tao, maaaring nagkakasala ka, kayong dalawa, whatever, hindi ko alam. A spiritual bath is recommended, Libra. Punong-puno siguro ng negative energies, kailangan ng release, kailangan ng alignment, detoxify. O baka napaka-toxic lately. It could be na you are involved with someone that is a toxic kind of relationship, no? Hindi ko alam kasi parang may something here that is toxic, no? Kasi may binabanggit about bad karma, tas merong spiritual bath. Recommended. So, kailangan maglinis, Libra. Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. So, yan, yung iba sa inyo, kung single man kayo, taken, or in a relationship, or in a marriage, malaking bagay yung nega thinking. Kapag nega ka, yun yung ma-attract mong reality. So, yan, maaaring there is a strong energy ng toxicity dito, Libra, hindi ko alam, no? Oo. Kaya wag kayong maging pessimistic, dapat palaging optimistic, positive lang, Libra, kung single kayo, kung gusto nyo ma-attract yun dito sa connection ninyo, or kung single kayo, yun yung gawin ninyo, ha? Take a leap of faith, Libra, lakasan mo lang yung loob mo, mukhang it's worth trying, or taking the risk. Take a leap of faith, only when you're willing to step out of your comfort zone, will you reap great rewards. Yan. Kung wala kang gagawin, hindi ka magti-take ng risk, hindi ka magta-try, Libra, walang mangyayari sa love life mo. Yun lang yung sinasabi nito, okay? So, maybe it's worth taking a risk, Libra. You have to consider that. Scorpio, next, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. This is a timeless reading, love reading. Tingnan natin, love life update ito, current energies dito sa connection ninyo, ng person. Pwedeng nangyayari na, pwedeng magaganap pa lang. Yes, I do private reading, Scorpio. Kung interesado ka, tignan mo na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin mo hanggang dulo. Okay. Let the divine guide and help you. Spirit says to have more faith and trust. Oy, mukhang kulang ka daw sa faith and trust, Scorpio, in this connection. So, whether you are single, kung single ka, itiwala mo lang, pagkaloob mo lang. Meron namang divine timing, may binabanggit ditong divine, ayan, no. Tutulungan ka at gagabayan ka eh. So, whether single ka, wala ka pang karelasyon, or taken ka na in a relationship, tutulungan at gagabayan ka pagdating dito sa concern mo, kung ano man itong problema mo dito sa connection na ito. Spirit says to have more faith, ayan, no. Pagtitiwala ang importante. Hindi lang tiwala sa inyo as mag-partner, mag-asawa, mag-jowa, kundi tiwala sa itaas, no? Pareho kayo, of course, di lang ikaw dapat.
So, may mga bagay ding dapat i-let go rito. Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you, Scorpio. Hindi na ba nagiging okay lately? Kasi parang may sinasabi dito na kailangan nyo yata ng divine intervention, faith, trust, prayers, divine guidance. Baka nako-confuse na siya, kayong dalawa or ikaw, nai-stress na. Or maybe may mga dapat ka nang i-let go. Dapat mo na bang i-let go tong connection na to, itong person na to, Have faith pero hindi Sabi kasi dito, have faith. Siguro bigyan mo muna ng chance. Ewan ko, kung pakialaman yung buhay ninyo, Baka kulang. Nasisira na yung tiwala na kakabutas. So, yan ang kailangan yung i-strengthen. Kung ayaw ninyo pang putulin tong connection na to, i-practice ninyo yan. Having faith, trust sa isa't isa. And at the same time, dapat yung center ng relationship nyo is God and love. Okay? So, may mga bagay dito na dapat itiwala mo, surrender mo sa divine. Pero meron ding mga bagay dito na tigilan mo na or i-let go mo na. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Love life update, love reading, timeless ito kahit kailan mo panood. Current energies between you and this person na nakakonect mo, pwedeng nagaganap na or magaganap pa lang. Or what's next? Yes, I do private readings. Tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Maiksi lang to ha. Baka umangal pa iba sa inyo dyan. 12 signs yan sa isang video Meron man ako mga reading na hiwa-hiwalay na signs. Kaya yung mga reklamador, please lang. A protection spell is needed for this situation. So, ayan. Kung nag-a-apply sa'yo to, ako, I don't do spells For me kasi, spells are bad karma. Pero depende yan sa inyo. Okay? Ang ibig lang sabihin nito, kailangan protektahan. Hindi naman literal na gagawa ka ng spell. Dahil I don't want to encourage you guys na gumawa kayo ng spell. Kasi 10 times karma yan. 100 times karma. Ang kapalit niyang kaluluwa mo. Okay? So, a protection. Sabihin, protektahan lang, i-guard, ingatan, mga natural forms ng pagpuprotekta sa relationship. Or sa puso mo, or sa feelings, hindi ko alam Ayan, may pag-asa pa, Kung inuulan man kayo ng suliranin, pagsubok, ano ba itong pinagdadaanan ninyo ni person mo, ni jowa mo, ni asawa mo, huwag ka mag-alala, may pag-asa pa to. Okay? Ayan kailangan lang maging present para sa isa't isa. Magtulungan, mag-teamwork. Minsan ganun hindi dapat nagbibilangan sinong mauuna, sino yung laging magbibigay. Kasi ang talagang tunay na nagmamahalan, hindi nagbibilangan. Kung sino yung pwedeng mag-adjust sa time na yon, bigayan lang talaga. So, maging present. Maging present ka, you will attract love by enjoying your life as it is. Learning to appreciate, ang intindi ko dito, or maging present ka, be there for each other during sa mga times na kailangan. Being present, bigyan ng time, bigyan ng commitment, maging active, maging nandyan para sa isa't isa. You will attract love by enjoying your life as it is. I appreciate ang bawat isa kung ano meron. Flaws and all. Okay? Be all there. Dapat lang nandito kayo lagi para sa isa't isa, yung sinasabi. And there is something here about a goal. Reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. So, meron na. Meron ng may progress dito or kung ano man itong ganap na to, malapit na mangyari. Okay? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung timeless love reading mo, love life update, current energies, dito sa connection ninyo, sa kakonect mong person. Pwedeng yung mga magaganap, mga next move, whatever. Yes, I do private readings. Tignan nyo na lang yung mga nakalagay sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Ay, may mga red flags. Boundaries na ko.
Meron ng something dito daw na malapit mo nang malaman or makuha itong gusto mo makuha, malaman. Meron something here na marireceive mo na. Paparating na, mangyayari na. Okay, itong connection na to mukhang kailangan pa ng patience, time, and effort, whether sa side mo yan, sa side ng person mo, or pareho kayo. No? Meron, lots of work, effort, kailangan, patience in this situation, in this relationship, whatever situation man yung nangyayari sa inyo. Pero merong mga warnings dito, and pay attention to red flags saka boundaries. Naku, alam mo na, huwag kang magbulag-bulagan, dear. Dapat alam mo yung mga red flags. Ano ba yung mga palatandaan na merong something mali na nagaganap. Okay, so maging keen ka pagdating dyan. May mga warning signs daw dito of an unhealthy connection. So, pwedeng toxic Capricorn yung relationship ninyo. Boundaries, mag-set ka ng limitasyon, hindi puro oo lang, porque mahal na mahal mo yung tao, lahat binigay mo, pati kaluluwa mo, hindi ka na nagtira, hindi ka na naglagay ng boundary. You should learn to say no. Alam mo lang kung hanggang saan lang dapat yung inaalaw mo na ginagawa niya at hindi niya ginagawa sa'yo. Okay? Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung timeless love reading mo. Kahit kailan makarating sa ito. Energy update dito sa connection ninyo. Ano yung mga next move? Mga current energies. Yes, I do private reading. Tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. May divine timing tsaka make the effort dito, no? So, kailangan dito tiyaga para may nilaga, Aquarius. Sabi dito, maging patient ka daw. Oo. Meron kasing mga bagay dito na pa-unfold pa lang, mangyayari pa lang, marireveal pa lang, magaganap pa lang. So, wala naman ako nakitang negative, no? Sinasabi pa nga dito, worth the wait daw. Yan. So, worth it naman pala. Okay? No need to rush. Walang pressure dapat. Hayaan mag-unfold, natural. There is divine timing applied dito sa sitwasyon ninyo. So, mag-trust ka lang sa divine timing, no? Make the effort daw. Oh, worth taking risk naman. Sabi nga, ayan, dalawang card na sasabi, worth it naman. Kaya kung takot ka mag-take ng risk, takot ka mag-try, mukhang worth it naman daw. Oh, this love is worth taking risks. You are called to move forward. Oh, so, gawin mo na yung next move na kailangan mong gawin. Make the effort, no? There is not enough faith to manifest your desires. Ikaw to, sa tingin ko, this is kakulangan mo sa sarili mo. Ikaw yung kulang sa faith eh. Kasi kung ano yung gusto mong i-manifest, dapat buo loob mo, malakas loob mo, kiniklaim mo yung positive ka. Pwedeng sa part mo, pwedeng merong something na kulang or nag-aalangan ka. Siguro yung ibig sabihin, nagda-doubt ka ba? Natatakot? Nag-aalinlangan ka ba? Your spirits and guides are helping manifest your desires. Wow! Ito na yun, yung mga nag-unfold, yung mga pagmamanifest. Ayan, dalawa, 3 cards yung manifesting. So, maging positive ka kung ako sa'yo. I-claim mo na kagad yung mga positive. Kasi yung naman yung maa-attract mo kung ano yung iniisip mo. Aquarius, okay? Last, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung love life update mo, love reading, timeless ito kahit kailan yung panood, as long as nakarating sa'yo, ano yung mga ganap, balita, chika, next move, whatever dito sa connection mo with this person. Yes, I do private readings. Kaya yung mga interesado, tignan nyo na lang ano yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Of course, don't forget to like and share itong ating reading para makarating din sa iba. Don't forget to like, follow, or subscribe na rin po kung bago po kayo dito. Okay, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta in all forms ng support. Pagsubaybay man yan, in everything. Leave your fears behind, Pisces. You are enough. Nag-i-insecure ka na naman dito sa person mo. Siguro laki-laki na insecurity mo or meron ka mang insecurity sa katawan mo.
Nagkaroon ka ba ng mga past traumas, unhealed wounds sa iyong ex or past relationships? Pero ibahin mo tong person na to. Ibahin mo siya, Pisces. Huwag ka na magpaka-addict mag-isip, no? Huwag ka na magpaka-praning. Kasi ayan, no? Itapon mo na daw tong mga fears mo. Kalimutan mo ning nakaraan. Kung talagang totoo na nandito ka sa present mo, ito ka mag-focus. Kung totoong nakalimutan mo na yung past mo, bakit ka may fears? It's because of the old wounds. So, pwedeng hindi ka pa totally healed, no? So, hindi ko naman masisisi yun. Iba-iba yung pagpaprocess natin ng healing, eh. Maaaring sa iba, 1 year, 1 month, sa iba, 10 years na. So, take your time. Siguro masabi ko dito, Pisces, huwag ka muna mag-enter ng relationship kung talagang takot ka pa, hindi ka pa handa. Pero minsan kasi may mga taong dumarating na sa buhay natin kahit hindi pa tayo totally healed. And merong reason yun, bakit pinadala sa'yo ng langit yun. Okay? Basta sabi lang dito, iwanan mo na yung mga takot mo. Bakit? Kasi na-jinx niya, nababad luck niya, nababad karma niya tong present mo. They are stopping relationship from blossoming. Maaaring ito pa nga'y makasabotahe, makasira pa, makausog, no? Dito sa iyong current love life or relationship. You are enough naman daw. Mukhang sapat ka naman para dito sa person na to. Siguro hindi siya kadulad nung iba na na-meet mo. The person you are meant to be with the person you are meant to be with will love you the way you are. Tanggap ka niya, mahal ka niya as you are. So, hindi mo kailangang doktorin, baguhin yung sarili mo, okay? Pisces, huwag ka nang makulit. Oh, have more faith daw, Entra. Siguro, paranoid ka mag-isip, paladuda ka, hindi ko alam sa'yo, o baka wala kang tiwala, takot ka nga kasi na-trauma ka. Pero kasi, ewan ko, ayoko na habay usapan dun eh. Bahala kayo. Pero ang importante dito is mag-have faith ka and trust ka. There will be powerful outcome yan, no? Sinasabi dito, maganda naman daw yung magiging outcome kung ano man itong tinutukoy na to. Ano ba to? Next move na ginagawa mo or maganda yung magiging outcome ninyong dalawa? Either, kahit alin dun. So, ayan, Pisces and all signs. Thank you all so much for being here. Sana makatulong sa inyo itong reading na to. As always, yan naman lagi ko intention. Love you all. Mwah, take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.